Hello mga guys, ayan, umandar na naman yung kalukuhan ko. Nagtimpla na naman ako napakalaking kape, napakarami. So, akala nila malilit na tasa lang yung pagtitimplahan ko, pero nagulat si Ate Lisa kasi ang laki daw ng pinagtimplahan kong tasa. Ayan guys, naglaga ako ng kamote sa kasaging. So, masarap to kasi isawsaw sa suka na may sili tapos paminta. Kaso sabi nila, bakit daw yun ang sausawan ko, gusto nila asukal lang. Kaya tinatawanan nila ako bakit gustong gusto ko nung suka. Yun kasi yung gusto ko talaga. Pag kumakain ako ng saging, yan ang gusto kong sausawan. Minsan bagoong, yung ginamos. Ayan guys, ganyan lang kami pag kumakain o nagmumukbang. Tamang mukbang, tamang kwentuhan lang para masaya. Huwag natin indayin yung mga problema na dumarating sa buhay natin kasi pag sineryoso natin ang problema, wala rin naman mangyayari. Kaya idaan na lang natin sa kain. So, napapansin ko rin sa sarili ko, kakakain ko, kakamukbang namin, nagkakalaman ako ng konti. Konti lang naman. So, ayan, habang kumakain kami, nagkukwentuhan, iba yung tumatakbo sa isip ko. Iniisip ko kung anong isusunod kong imukbang bukas. Kasi, konti lang yan guys. Tapos, konti lang pero madali kasing nakakabusog. So, buti na lang, sakto lang yung binili ko. Kahit tatlo pala kami, mahirap din pala ubusin kasi mabigat sa tiyan yung kamote sa kasaging. Tapos, hindi pa ubos yung kinakain namin, nag-iisip na ako kung ano yung gusto kong imukbang ulit bukas. Kasi napapansin ko, pag natutuloy-tuloy pala yung mukbang namin, nagkakalaman ako kahit papaano. Ayan, so ayan guys, pabor din sa akin pala tong pagmumukbang na to kasi nakikita ko na nagkakalaman ako. Bukod sa nagkakalaman ako, naisip ko rin na pag uuwi ako sa amin sa December, natutuwa naman nanay ko na hindi laging uuwi ako doon na payat. Kasi hindi talaga ako tabain kasi hindi ako matakaw. So, ngayon nadadami ako sa kasama ko. Kita niyo naman ng mga katawan ang lulusog. Ganyan, dapat happy lang tayo lagi guys. So, masarap sa pakiramdam pag tamang kwentuhan lang, hindi iniisip yung mga problema, yung kain-kain lang kung ano yung pwedeng kainin. Kung pwede nga lang kumain ng damo, kakainin na namin. Kasi minsan ang mahirap na rin mag-isip ng imumukbang, lalo na kung hindi naman kami pwede sa mga maasim. Tapos maanghang kasi nga, acidic kami ni Ate Lisa pareho. Tapos si Ate LG naman, Ate Lea, hindi naman din pwede sa maanghang kasi may goiter siya. So, minsan iniisip ko rin kung ano yung imumukbang ko na pwede akma sa mga sikmura namin. Kasi, hindi naman basta-basta magmukbang kami ng kung ano lang. Kasi, hindi naman kami kagaya ng mga iba na nagmumukbang, kumakain ng kung ano-ano. Kasi sila siguro walang nararamdaman sa katawan. Pero kasi kami, may mga tama na kami. Joke lang. Yun nga, acidic nga. Bukod sa acidic, syempre, kailangan din natin mag-ingat sa mga kinakain natin. Kailangan, hindi porkit makapagmukbang ka lang kung ano-ano na lang kakainin gaya ng mga nasa ibang bansa na nagmumukbang sila. Pati mga bulati, kinakain na lang nila. Parang hindi ko kasi kaya yung ganun. So, mas okay mga healthy foods na lang. Tapos yun, tamang kwentuhan, 'di ba? Ganyan lang yung buhay ng mga Pilipino. Minsan may mga pagsubok sa buhay na kailangan din nating problemahin. Kaso nga lang, habang pinoproblema mo, lalong lumalala. Kaya mas okay na rin siguro na iwas-iwas muna sa kakaisip. Mas okay na rin yung ganito. Ano lang, chill-chill lang. Pero alam nyo guys, bero, dati kasi nung nagka-acid ako, no hospital ako, hindi ako nakakain ng maayos kaya sobrang payat ko. Ang daming pinagbawal sa akin. Kulang na lang ipagbawal na ng doktor na wag na akong kumain. Kasi nga, ganun nga yung nangyari sa akin. Yung sa acid ko, sobrang taas. Mahilig kasi akong kumain ng maasim. Yung gaya ng mangga, isinasawsaw ko pa yung sa suka na may sili. Nagpapapak ako ng sibuyas. Tapos, kumakain ako ng sili, sibuyas. Tapos, yung suka ko maraming paminta.
Yun nga, tapos matakaw ako sa kape. Sa isang araw nakaka-7 tasa akong kape. Sa trabaho pa lang, nakaka-5 tasa ako dun. 5 timpla, 4 na timpla. Tapos pag uwi ng bahay, bago umalis ng bahay, pag pumasok sa trabaho. So, tapos nag-iinom pa ako ng soft drinks, tapos Cobra, tapos umiinom pa ako ng alak dati. Kaya sobrang taas ng acid ko na muntik ko nang ikinamatay. So, sa awa ng Diyos naman, pinagbigyan pa niya ako, binigyan pa niya ako ng second life. Kaya, ngayon, iniingatan ko na yung katawan ko. Hindi na ako umiinom ng alak, hindi na ako umiinom ng soft drinks. Tapos sa kape naman, pag nag-iinom ako ng kape, puro na lang. Kasi pag uminom ako ng kape na may cream, grabe yung acid ko. Yung acid ko umaakyat. Tapos napansin ko rin pag uminom ako, ay kumain ako ng karne, parang hirap akong huminga. Kasi parang mahirap tunawin pala nun. Kaya siguro ina-acid ako. Kaya lagi ko napapansin yun. Kaya ang kinakain ko madalas, gulay, ampalaya, mga nilagang ampalaya, ganun. Tas yun, sa manok naman, bihira naman ako mag-ulam ng manok. Yun nga lang, pagdating sa McDo, puro na lang McDo. Hindi ko maiwasan magmanok. So, ayan nga guys. So, isang aral na rin yun sa akin. Kaya, mas okay na rin yun kasi naiwasan ko yung alak. Yun, tapos kasi sa bagay, pangit naman talaga yung babae na, makita mo yung babae na umiinom talaga ng alak. Pero, okay naman yun, depende yun kung ang kainuman niya puro lang din babae. Pero pag ang kainuman mo puro lalaki, yun ang pangit tignan, masagwan tignan yung ganun. So, hindi ko naman minamasama yung mga umiinom ng alak kasi ako na-try ko rin talaga makipag-inuman sa mga pero marami akong kasamang babae. Kaya, minsan natatakot ako pag nakakita ako na nagiinuman. Tapos, iniisip ko baka acidikin din sila, magaya sila sa akin. Kaso, buhay nila yun eh. Ayaw ko naman silang pakialaman. So, nagkapobya talaga ako sa acid. Kakainom ng alak. Yan. So, mas okay na rin mga ganyang kinakain namin. Healthy foods naman yan guys. So, isang aral sa akin yun na nangyari sa akin. Yung inatake yung acid ko. Umatake yung acid ko na muntik ko na ikinamatay. So, siguro binigyan pa ako ni God ng isa pang chance para mabuhay kasi nga, alam niya siguro na marami pa akong gustong tulungan. Kaya ganun. So, sobrang thankful talaga ako kay God. Kaya ngayon, eto ako ngayon, kahit nasasabi ko na healthy pa rin ako. Hindi gaya tulad ng dati na sobrang payat ko, hindi ako makakain. Yung gusto kong kainin, hindi ko makain. So, thank you talaga kay God. So, ayan na. Patapos na rin yung video ko guys. Video namin. So, thank you sa lahat ng nanonood. So, ayan guys. Hindi na namin kinaya. Sa sobrang bigat sa tiyan yung kamote sa kasaging. May natirang 2. Ayan. So, hanggang dito na lang yung video namin. Ayan. 2 na lang natira. Thank you. God bless.